Bayan Operation Romanov, dyan umikot ang malaking bahagi ng ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, ipinaliwanag din ni NBI Regional Director Jeremy Lotok kung paano naging national threat ang banta ng pangalawang Pangulo. Balikan natin yan sa ulat ni Bernard Ferrer. Sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinilalim sa cross-examination ng defense panel si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Ipinakita ng defense panel ang bahagi ng online press briefing ni Vice President Duterte noong November 23, 2024 kung saan tinalakay ang tinaguriang Operation Romanov at ang mga umano'y pahayag na naging batayan ng reklamong grave threats. Pero sino nga ba ang mga Romanov? Isa lang huling imperial dynasty na namuno sa Russia noong 1613 hanggang 1917. Nagtapos ang kanilang pamumuno nang mag-abdicate si Tsar Nicholas II noong March 1917, kasunod ng Russian Revolution. Noong July 1918, pinatay si Tsar Nicholas II, ang kanyang asawa, ang kanyang 5 anak at ang ilang pangkasama ng mga Bolshevik revolutionaries. Sa pagdinig, tinanong ni Attorney Mark Vinluan ng defense panel si Lotok kung makukumpirma nito na naganap ang sa totoong buhay ang mga pahayag ni Vice President Duterte na nakapaloob sa video. Your Honor, we invited the media personalities who have personal knowledge on that date and on that online press conference. And nung tinanong namin sila kung nag-participate sila, sabi nila yes. Nakausap nila yung Vice Presidente, bigay sila ng mga katanungan. So definitely yes, nangyari po yun. Nalito naman si Presiding Officer Francis Cheese Escudero sa direksyon ng pagtatanong ng depensa. Nilinaw ni Escudero na hindi maaaring magpatunay ang testigo sa katotohanan ng mga pahayag ng Vice Presidente. They can only testify as to the fact that those statements were made only as to tenor, but not as to the truth, given that he only investigated and was not there. Tinanong din ni Senator Judge Rafi Tulfo si Loto kung saan nagmula ang terminong Operation Romanov. Ayon kay Tulfo, una niyang narinig ang terminong Romanov mula kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa isang may isog rally sa Davao City. Ang tanong ko ngayon kay Mr. Witness, matatandang pa ba kung ano yung sinabi ni Mayor Baste Duterte patungkol dun sa Romanov that night? Mr. President, sabi niya, remember what happened to the Romanovs. If I'm not mistaken, sir, parang ang sinasabi niya, kasi mayroong... No, I think when you go to bed tonight, continue. Yes, sir, yan. Sabi po yan. Okay. When you go to bed tonight, think about the Romanovs. Yung po yata yung pagkasabi. Parang sinasabi niya na baka mangyari sa pamilya niyo yon gaya ng nangyari sa inyo noong 1996. Tataka ako na binanggit yan ni Princess Maui doon sa press conference, sa online press conference ni VP Sara, yung Romanov na banta for Sara Duterte. When in fact, it was Baste Duterte ang nibitaw ng salita na yon, warning sa first family. Sinang-ayunan din ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson ang naging obserbasyon ni Tulfo sa sinasabing Operation Romanov. I don't know about the other senator judges, pero until today, when Senator Judge Rapi Tulfo clarified Opo. na yung palang Operation Romanov, a threat against the first family. Yes, sir. Ang impression ko since last week, nung pag-uusapan natin yung Operation Romanov, threat ito against the Vice President. Tinanong na Senator Judge Alan Peter Cayetano si Lotok kung bakit dapat umunong makaramdam ng banta ang mga sinasabing target, kabilang ang Pangulo. Ngayong nakabati ang pahayag ni Vice President Duterte sa posibilidad ng sarili nitong pagkamatay. Ipiniliwanag ni Lotok na itinuring ng NBI ang pahayag bilang isang event-based na banta. God forbids may mangyari sa BP na hindi naman alam ng tatlo, then mati-trigger ngayon yung instruction, then papatayin yung tatlo na hindi naman nila alam. We qualify that grave threats sa term namin as event-based condition. From the point of view of law enforcement, ang gulo nun, Your Honor, matter of national security po yun. It's a matter of national security. Tinanong rin ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan si Lotok kung AI-generated, fabricated o spliced ang video ng Vice Presidente na iprinisenta sa impeachment court bilang ebidensya. Yung authenticated video ba AI? No, sir. Ito ba Yes, fabricated? No, sir. It's Ito not ba fabricated. spliced? Hindi po, sir. So in other words, yung
video ay accurate Yes, sir. and representation of what happened. Authenticated. Kasi sir. Yes, Nilinaw naman ni Senator Judge Vicente Tito Soto III ang saklaw ng mga paratang laban kay Vice President Duterte, partikular ang alleged grave threats at inciting to sedition. Sinabi ni Lotok na mga naturang reklamo ay wala pa sa korte at kasalukuyang nasa preliminary investigation. Tinanong naman ni Senate President at Senator Judge Sherwin Win Gatchalian si Lotok kung ano ang naging bate ng NBI sa paniniwalang may kinontrata umano si Vice President Duterte upang ipapatay ang mga sinasabing target ng banta. Ayon kay Lotok, ibinatay ng NBI ang kanyang konklusyon sa mga payag ng Vice Presidente sa online press briefing noong November 23, 2024 at sa muling pagbanggit nito sa isang panayam noong November 26, 2024. Inamin ni Lotok na may ilang typographical errors sa mga dokumentong isinumite bilang ebidensya pero iginiit niyang hindi ito substantial at walang naging epekto sa resulta ng investigasyon ng NBI. Anya, hindi rin nabago ng mga naturang pagkakamali ang nilalaman ng video kung saan sinabi umano ni Vice President Duterte ang mga kwinekwestyong pahayag. Matapos ang 2 araw, natapos rin ang direct at cross-examination kay Lotok. Samantala, inalisan ng House Prosecution Panel sina Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello sa lista ng mga ihaharap na testigo para sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa alleged grave threats. Bernard Ferrer para sa Bayan. Samantala, tinututukan sa ika-6 na araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte ang oral arguments kaugnay ng hiling na maipasabpina ang bank at tax records ng Vice Presidente. Humingi tayo ng iba pang update ngayon sa Senado mula kay Bernard Ferrer. Live. Bernard? Diyan na nagsasagawa ng caucus ang mga senator judges para talakayin ang usapin ng pagsubpina sa bank, tax at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte. Pero balikan natin ang ilang mahalagang tagpo sa pagsimula ng oral arguments kanina-kanina lamang. Sa pagsimula ng impeachment court para sa oral arguments, na hiniling ng prosekusyon na magpalabas ng subpina para sa BIR, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte, gayon din sa BIR at bank records ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Si Akbayan Congressman Chel Jokno nanguna sa panig ng prosecution panel, habang si Attorney Michael Powa naman ang kumatawan sa defense panel. Ayon kay Jokno, may kapangyarihan ng impeachment court na magpalabas ng subpina para sa mga dokumentong hinihiling ng prosekusyon. Anya hindi hadlang ang Data Privacy Act at Bank Secrecy Law sa pagkuha ng mga tax records ng Vice Presidente. Iginit din ni Jokno na mahalagang masuri ang mga record upang matiyak kung may hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente na anyay may direktang kinalaman sa issue ng kanyang pananatili sa tungkulin. Sa panig ng depensa, hiniling ni Attorney Michael Powa na ibasura ang musyon ng prosekusyon. Tumugon naman ang prosekusyon sa punto ng depensa na confidential ang mga dokumentong hinihiling na maipasubpina. Ayon kay Jokno, ang layunin ng impeachment court ay maitaguyod ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Bago nito ay nagkaroon din ng manifestation si Senator Judge Robin Padilla para payagan namang makalahok sa impeachment trials sina Senador Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Pinuna din ni Padilla kung bakit nagsagawa ang NBI ng investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Si Senator Judge Alan Peter Cayetano ang nagsilbing chairman ng nooy Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Bumelta naman si Cayetano sa umano'y chilling effect o pangamba ng pag-aresto sa mga senador sa kanilang hanay. Tinawag din kay Cayetano isang marites accusation ang ibinabato sa kanya. Isa sa mga naging kontrobersya dito ang cauldron na nagkakalaga ng higit 50 billion pesos. Depensa ni Cayetano, private sector nagpondo rito. Ay hindi siya magpapa-intimidate pero pinayuhan ang direktor ng NBI na si Melvin Matibag na kung mag-iimbestiga na ang ahensya, wag na itong i-anunsyo dahil nakaka-apekto daw ito sa integridad ng impeachment court. Pino na rin ni Senator Judge Pia Cayetano umano'y pressure at intimidation sa kanyang kapatid. Pinakita rin ang video ng interview kay Matibag kung saan ito inanunsyo ang investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Jana?
Bernard, dahil walang ipipresentang witness ngayong araw, ano-ano pa yung dapat nating abangan tayong publiko sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Duterte ngayong araw? O ano na ang pinakamalaking issue o argumento na pinagtutuunan ng pansin ngayon sa paglilitis? Hinihintay natin yung magiging desisyon ng impeachment court dito sa oral arguments para sa tax bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Mamaya re-resolbahin din ang motion o manifestation ng prosecution panel para sa iba pang testigo nila na ihaharap nila by next week. Jana? May nababanggit na ba kung kailan inaasahang haharap o darating si Vice President Sara Duterte sa impeachment court? Ang Senado naman ay wala pa silang natatanggap na impormasyon kung haharap man si Vice President Sara Duterte sa impeachment court o kung sasalang ito sa witness stand. Pero lagi namang arrangement dito ng Senado, especially the Senate Sergeant at Arms, the Senate Secretary, yung security arrangement dito ay lagi namang nakahanda to accommodate the Vice President. Jana? Maraming salamat, Bernard Ferrer. Para naman sa iba pang kaganapan sa Senado, humingi tayo ng update kay Sheila Natividad live. Sheila? Diyan sa panig naman ng prosekusyon, sinabi kanina ni Representative Chel Jokno na nanguna sa oral argument sa panig ng prosekusyon na nothing and no one can handcuff this court's power to try and decide this impeachment case. Ito ay tungkol doon sa posible sanang pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng financial records ni VP Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manscarpio dahil maaari itong maging substantial para doon sa presentasyon ng Article 2 o yung tungkol sa unexplained wealth ng Vice Presidente maging doon sa salin niya umano na hindi nagtutugma sa kanyang financial sa kanyang kinikita bilang public official. At sa katunayan nga ay naririto tayo ngayon sa Senado at makakapanayam natin live si Deputy Speaker Paulo Ortega V para magbigay linaw doon sa naging proceedings ng oral arguments sa pagitan ng prosecution panel at ng defense team. Deputy Speaker Paulo Ortega V, live po tayo ngayon sa PTV. Magandang hapon po. Magandang hapon, ay magamalam tayo amin. Deputy Speaker, sa ika-anim na araw po ng impeachment trial, bagamat walang naipresentang witness ang prosecution panel, ay merong oral arguments hinggil doon sa nilalaman ng BIR box. Kumusta po yung naging daloy ng proceedings? Maganda naman po, tumayo po ang prosecution, tumayo din po ang defense. Siyempre, nire-raise po nila yung both na concerns sa sides nila. Pero nakita nga po natin si Presiding Officer Chis Escudero na sana kasing cool, saka kasing ayos po ang latagan nila sa magiging caucus din nila. So, ini-expect po natin baka medyo mas intense po yung caucus nila with regards to sa mga subpoena po na ilalabas para po dun sa bank records ng ating pangalawang Pangulo. So, we're expecting medyo lengthy po siguro yung discussion nila sa caucus nila today. Pero abangan po natin kung may resulta po today at may resulta na po agad mamaya pagka-resume natin. Kung paano ninyo tinitingnan yung argumento kung paano ninyo tinitingnan yung defense team, yung kanilang argumento na hindi naman daw relevant itong pagbubukas ng BIR box hinggil doon sa magiging takbo ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte? Hindi na bago po to sa amin, no, being from the House of Representatives kasi pati nung hearings namin medyo ganun po yung interpretasyon nila sa kapanig nila. Pero sabi ko nga, nandito na tayo sa impeachment trial. Buksan na natin yung mga kailangan buksan, ipresenta na yung mga kailangan ipresenta at ilatag na natin yung mga ebidensya. Kung gaano ba kahalaga itong pagbubukas ng BIR box sa magiging takbo ng paglilitis, particularly doon sa Article 2 na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth ng bise, kahit na tinutulan na ito ng depensa, pre-trial conference pa lang, gaano kahalaga yung pagpapresenta nito? Lahat po ito mahalaga, no? Pati nga po yung nandun tayo sa Kongreso noon, prenesenta yung mga bank AMLC reports. So doon pa lang parang may patikim na sa nakita natin kung ano yung mga ano pong mas ma-i-expect natin sa ganito, no? Hindi na pareha pong hindi binuksan ng BIR box.
binalik po pareha ng both houses. Pero sabi nga po dun sa ating batas, maaari po ang Pangulo ang magpabukas nito. Pero ako, may personal opinion din ako, maaari din po na ipatawag o isapina ang chairman po ng BIR. Marami pong ways na at marami pong bagay-bagay na pwedeng gawin. Pero sabi ko nga, kung andito na rin lang talaga tayo, buksan na natin or lahat na po ng paglalatag sa ebidensya sa katotohanan dapat po malaman ng taong bayan. Kung sakaling pahihintulutan yung pagbubukas nitong Green BIR box, ano po sa tingin nyo yung ilulook forward po ng prosekusyon sa magiging takbo ng paglilitis? Well, it will only strengthen po kung anong meron po na paghahanda ang ating prosecutors. Dadagdag lang po yun at kahit na po siguradong kung hindi man mabuksan o mabuksan, I'm sure nakahanda pa rin ang prosecutors natin. Kung last na po, siguro panghuling katanungan na ito, ano po ang maasahan ng taong bayan sa magiging paglilitis na ito mula po sa House Prosecution Panel na nagkakaroon ng diskusyon dito sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Duterte? Well, maasahan nila na nakahanda ang prosecutors, no? Saka kahit ano pong ingay ang nakapaikot sa impeachment na to, mas maingay pa rin po ang magiging ebidensya at mas matibay po. Kung maraming salamat po ulit sa inyong pakikipagpanayam po live sa PTV. Thank you. At dyan na yan muna ang huling balita mula rito sa Senado sa pagpapatuloy ng ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Abangan din ang iba pang balita mula sa PTV Cordillera. Ako po si Jana Madrid at ito ang The Impeachment Trial PTV Special Coverage.